employee, ang wife niya nurse, tapos siya government employee. Success nila mga kaibigan, although sila magkukwento, pero very exciting because nakabili na po ito ng ilang sasakyan, bago ang bahay, and kakukuha lang po nila yung last year's contest or profit sharing incentive natin. Pero bago ko tawagin yung tao ito, para ipakita, ikwento kung ano yung experience niya sa Global, ladies and gentlemen, he prepared a video clip for us to see yung summary ng success or life nila sa Global. So, ladies and gentlemen, please direct your attention. Let's watch this video first. Grabe talaga ng global. Dati po kami mga empleyado sa gobyerno. Imagine po, for 14 years po, motor hanggang motor na po kami. Pero dito po, in 4 months time dati, brand new strada agad, 4x4 pa. At take note, first car pa po namin ito. Meaning, kung may first, may second. Grabe po yung global, second car na namin ito. Bagong-bago pa galing ilang motors, nakapalot pa. Global lahat po simple po. Grabe talaga. In global po, ito lang masabi ko. We talk, we learn, and we drive our own car. Kaya kayo na yung susunod. Grabe. Power. Give it up to Mr. Bambang Catalan! Good morning! Lahat ng mga bayaman, pumalakpak! Nagpapakilala mo na ako para may idea kayo kung sino ako at anong background ko. Ako po si Bambang Catalan, 26 years old, way back 10 years ago. Ako po ay isang empleyado sa gobyerno. Ako po ay nasa malaking ahensya ng gobyerno. Hindi ko na po babanggitin. DILG, Department of Federal Local Government po. For 14 years po akong naging empleyado. Ang buhay ko po ay parang Coca-Cola. Minsan sakto, minsan zero. Bakit mo ba ako na-involve sa ganitong klaseng negosyo? Negative na negative ako sa ganitong klaseng negosyo. It's because of my wife. Ang sabi ng asawa ko, talaga excited. One time, pumunta siya sa opisina, ang sabi niya, talagang matutupad na yung pangarap ko. Sabi ko sa kanya, ano? Talagang matutupad na, magne-negosyo ako. Anong negosyo? Wala kang background sa negosyo. In-nurse ka. Ang asawa ko sa just a nurse, siya yung nurse ng City ng Panabo City. Ano sabi ko sa kanya? Mag-inject ka na lang dyan. Huwag ka na magpangarap-pangarap dyan. Sabi niya sa akin, hindi. Matutupad talaga ang pangarap mo. Sabi ko sa kanya, ano bang pangarap mo? Makapunta ng Maynila. Totoo po. Sabi ko sa kanya, bakit ba? Magne-negosyo ka tapos makapunta ka ng Maynila? Sabi niya sa akin, ang sabi ni Sir John Agaraw, pag once ako daw mag-invest, talagang isasama niya ako sa Maynila. Awa-awa po ako sa misis ko. Sabi ko sa kanya, sige na nga, mag-uutang ako. Yes, nag-uutang po ako. And then, sabi ko sa kanya, para matupad niya pangarap ko, sige, go on. After 2 days po, nung sila niya sa Manila na, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, kumusta dyan? Ano ba, nagpasyal-pasyal na ba kayo dyan? Ang sabi niya sa akin, hindi pa. Kasi, nag-aatin pa kami ng seminar. Ang tagal matapos. Boring na boring. Opo, yung sabi niya. Ang reply ko naman sa kanya, buti nga sa'yo kasi
nagjo-join-join ka dyan. Kinabukasan po, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, okay, kumusta yung yung nagpasyal ba kayo? Sabi niya sa akin, ang reply niya po, ganito, power. Kaya nag-text pa kabog-agad. Sabi ko, anong power? Ang reply niya naman nga, power na power. Medyo kinabahan na po ako. Tinawagan ko na si Mrs. Sabi ko sa kanya, saan ba kayo nagpasyal kagabi? Sabi sa akin, basta, baliw na baliw ako. Grabe po, talagang nervous na talaga ako. Sabi ko sa kanya, saan ba kayo nagpasyal? Bakit baliw na baliw ka? Sabi niya sa akin, basta baliw na baliw ako. Kasi pinapower ako niya upline yun na araw. Ay, wala talaga akong magawa. Kinabukasan ko talaga ako nagsundo sa kanya sa airport. Sabi ko sa kanya, ano bang power dyan? Sabi niya sa akin, maghanap ka ng pera, umutang ka. Please, umutang ka. Sabi ko sa kanya, nangutang na nga ako. Hindi pa nga ako nakabayad ng first utang ko. Tapos umutang na naman ako. Ano bang gawin ko sa negosyo? Ano bang gawin mo? Sabi niya sa akin, magsi-7 heads ako. At pati ikaw magsi-7 heads din. Ay sabi ko sa kanya, oh my God, pati ako dinamay. So walang choice. Hindi naman po ako takot sa kanya. Hindi naman po ako member ng Takusa. Kaya ako lang po yung nagre-respeto lang. Ito po. Respeto po. Yes! And then, kesa walang choice, nagsabay-sabay nila ako sa kanya. After work, sa trabaho namin, ito nangyari. Siya yung taga-demo, sabay-sabay ni Abjun ng araw. Sabi ko, ako yung taga-bitbit ng kit. Hiyang-hiyang mo ako that time. Bakit? Kasi may mukha ko naramina sa labas. Oo, nakabarong ako talagang tinatakpan ko. Pero ladies and gentlemen po, after 10 days doing the business, kumita po kami ng 64,000. No less than Sir John Astrid po nag-award ng first diesel ng Davao. Sabi niya, may halimaw pala dito sa Davao. Sabi ko, 64,000 tapos naging halimaw na kami. Kasi wala po akong alam sa negosyo. And then, pinulang kami ng negosyo. After 1 month doing the business, ang bahay po namin na dati naka-foreclose na sa Balikatan. 2 months na pa, ipakwit na kami. Sabi ko, kumita po kami at nabayaran po namin ng cash ang aming bahay. Ang dinala ng negosyo, after 4 months part-time doing the business, nakabili kami ng brand new Strada 4x4. Never in our wildest dream po na makabili kami ng ganyang klase sakyan. Hanggang pangarap na po yan. Anong one time nagdadrive ako ng Strada, talagang in-open ko lahat ng windows pati sa likod. Naka-on pa yung aircon. While driving po, ang sarap. Sabi ko, ito na talaga. And then, nung mga ka-office mates ko, sabi, "Uy, bang! Mag-ingat-ingatan mo yung pag-drive kasi swerte mo nakapag-drive ka ng sasakyan ng boss mo." Sabi ko, akin ito. Akin na akin. Ang sabi ng mga ka-office mates ko, estoryahe! And after 9 months doing the business, part-time only, yours truly po, ako po ang na-awardan as the second member of Millionaire Circle ng Davao. At tinuloy-tuloy ang negosyo. Nung ako'y na-awardan na, ay grabe, nag-resign na po ako. Talagang baliw na ako. Ako na ang nabaliw. And then year 2011 po, kami din po ang pinakaunang US qualifier ng Mindanao. At year 2012, June of 2012, nakabili na kami ng second car namin, which is Kia Sportage 2012 model. Palapak naman. And, syempre, yung dating one-step concept na bahay namin, 1 step kusina, 1 step CR, 1 step kwarto, 1 step sala.
and nagiging 5 steps na po. Kasi pinalakihan na po ang aming bahay. And bago matapos ang taon, excited po ako. Why? Because this coming anniversary po, ngayong April po, ay babalik na naman na kami sa stage. Bakit? Kasi kami din ang pinakaunang profit sharing ng Mindanao! Hindi ko po lubos maisip, paano na lang kung wala ang AIM Global? Ang AIM Global po ay parang iced tea. Bottomless ang kitaan. Ladies and gentlemen, magpapasalamat po ako. Unang-una po sa may kapal. Thank you, Lord, for all the blessings that you showered upon us. And thank you, Lord, for giving us Alliance in Motion Global in our life. Dahil ang AIM Global po sa Davao, lalong-lalo sa Panabo, ay parang Meralco. Lumiwanag ang buhay ng bawat tao doon. Pangalawa po, siyempre sa ating mababait ng mga board of directors, ay upline John Mastrin. Sir, thank you. Engineer Francis Miguel, thank you sa pagbisita sa aming sa Panabo. At siyempre po kay Doc Ed, kay Doc Connie, from the bottom of our hearts po, talagang maraming salamat po. At siyempre po sa upline namin, upline mentor, upline Fermin, June Agaraw. Kung saan ka man naroon, upline. Maraming salamat po. Si Evelina ko, nasa Mars daw siya, nag-network. And syempre, our upline, my upline dito sa Manila, upline Joel, Jogi Guillermo. Upline, kahit ako, pulitan niya sa amin. And thank you for your understanding. And maraming salamat. And syempre, sa mga Speakers Bureau po, sa Speakers Bureau Rest Assured po, thank you sa pagbisita sa Panabo, sa Davao. Rest assured po, pag once kayo pumunta ng Panabo, ay talagang bubusugin ka namin sa pagkain. And sa mga training teams, kay Sir Arnel Lipin, Sir, thank you sa mga on-the-spot trainings mo. Kay saan tayo magkita talagang may bagong learnings ako natutunan. And thank you, Sir. At kay Sir June SP, Sir, thank you sa pagbisita mo sa bahay kahit nasira yung diet mo. Thank you, and thank you sa pag-motivate and sa pagbigay guidance sa mga grupo ko doon sa Panabo. And syempre kay Sir Georgian Gonzalez, Sir, nung kami nung kami nagka-experience ng attrition and medyo demotivated, nag-attend lang ako ng training ni Sir Georgian Gonzalez. Ay, grabe. Sir George, ikaw po yung nagbibigay